nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group na mag-ingat sa mga scammer. Nakapagtala kasi ng 21.84% na pagtaas ng kaso ng cybercrime sa unang quarter ng taon kumpara sa parehong quarter noong nakaraang taon. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Colonel J. Guillermo, ang Chief ng Cyber Response Unit ng PNP ACG. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din po, ma'am. Colonel, ano po yung mga pinakapangkaraniwang cybercrime sa bansa po ngayon? Dito po sa sa report po natin, laging number one po dito sa online ay online sale or buying. Kasunod po niyan yung sa credit card fraud and scam. Yan po yung topic. Colonel, pasensya na po. Pwede po bang konting pihit lang para po mas maganda po yung ating komunikasyon? Okay na po? Ayan po, it's better. Again, sabi niyo po, isa sa mga nangungunang cybercrime, yung online selling. Ano pa po? Online selling or buying, tapos yung credit card fraud, and then investment scam. At kaliwat kanan ng paalala naman po sa publiko laban sa mga scam na ito. Bakit ho marami pa rin yung nabibiktima, Colonel? Ay talagang hindi naman po natin may kasi kumbaga kung minsan may mga aksidente lang or dahil parang gusto niya yung item or gusto niyang mag-invest or para bang merong nag-send sa kanya ng mga link. So ito yung mga tipo ng mga nabibiktima. Dahil nga ang internet ay sobrang dami ng gumagamit, yung mga criminal naman sa online, nagtsachamba-chamba rin kung sino pwede nilang biktima. At siguro po, mayat-maya rin yung ibang approach para makapambiktima. Nag-iiba ng taktika o ng diskarte itong mga nanloloko. O tama po yun, ma'am. Kasi siyempre, dahil katulad ng kung merong report tayo, ginagawa kasi natin is pinaapalam natin sa public, pinupost natin sa social media. So, siyempre, yung mga criminal po, magbabago na naman sila ng taktika para meron po sila mabibiktima ulit. Ano po ang aksyon ng PNP para mapalakas pa yung kakayahan sa paglaban po sa lumalalang banta ng cyber-related offenses, Colonel? Ang pinakamaganda po dyan ay mag-craft pa sana or meron pa sanang enactment of laws, additional laws in the use of ICT. Especially po yung acquisition of the evidence. Kasi kumbaga pag mabilis po sana yung pagkakuha namin ng ebidensya, ay mas mabilis po naming matuntun o mahuhuli itong mga tao na gumagawa sa internet. Gaano po ba kalimitado ang pwede pong pag-aksyon dito ng inyo pong ahensya? At bakit ko po nasabi na kailangan nga ng karagdagang batas pa? Ang katulad po sa scam, siyempre pagka nag-uusap po tayo sa social media or sa internet or through bang application po yan, ay wala naman po kasi tayo nakikitang identity ng tao. Can be during the conversation, you are using a fake account, a fake number or anything. So hindi mo kilala talaga. So, ibig sabihin, bago namin makuha yung information na yon, ay pumupunta pa po kami sa korte. So ano po ang Immediate na para bang kung nilagay sana sa batas a complaint from the victim and a report from the law enforcement, it can be furnished to those institutions. It can be a public institution or private institution without any court order. Immediately they will provide to us that evidence. Mas mabilis po ang pagkuha. Oo. Nang ngayon po ay gaano katagal kung kukuha pa po ng court order? Or baka isa rin yan sa dahilan ng pagkadismaya na rin o pag-urong ng gustong magreklamo kasi mabagal nga po. Opo, kasi kung minsan pag nag-complain ka po sa amin and then we are preparing those pieces of evidence or ang aming documentation ay umaabot po yan ng minimum 3 hanggang 1 week. Documentation pa lang po ng PNP. And then when we are applying for a warrant, it will be scheduled the court. So for example, meron na kaming 1 week for documentation, plus we will be giving that to the court, and then the following week pa ulit nila. So nakatatlong linggo na po kami wala pa kami nakukuhang information. So lalabas po yun, the following week, almost a month. Minimum of 1 month. Okay. So ito po, so far,
ay ito po ba'y napaabot na po natin sa ating pamahalaan yung mga concerns na sana ay magkaroon ng ganitong batas para nga mas mapadali po at mas mabilisan ang aksyon? Opo, meron naman tayong ginagawa, even the PNP, na sinasabi talaga natin na the procedure is very long. Dahil ang online crimes po ay napakabilis po gawin. It's just a click of a keyboard and a touch of your screen, dahil touch screen na po nga tayo ngayon, mawala na ang iyong pera. So, ang Yes. tanong, gaano kabilis ang law enforcement to track down those people? So, kailangan po natin maintindihan na ganun po ang procedure at ganun po katagal. Meron na po bang tumutulong sa atin na mga mambabatas na sumusuporta dito po sa concerns po ng inyong ahensya para masuportahan at maaksyonan po at maging batas po ito? Meron po tayong meron po nakapending doon na we are asking the Congress that the PNP-ACG shall have a subpoena power also. Ano po so So far? that if nasa nakapending pa po ito yata sa Congress, di ko lang po alam. But there is a proposal that there must be a law na to authorize the PNP-ACG to issue subpoena to any private or public institution that we can acquire the information immediately. At habang medyo limitado pa po yung pwedeng mabilis ang pag-aksyon po ng PNP, siguro, Colonel, alam ko, paulit-ulit po nating pinapaalalahanan ng publiko, no? Pero sabi nga rin po natin kanina, pag-usapan natin, paiba-iba rin kasi yung kanilang approach or diskarte na panloloko. Ano po ang ating payo muli sa publiko para nga hindi po maging biktima? Tama po yun dahil talaga namang ang pinakasolusyon po talaga ng mga krimen sa online ay yung massive or maximum awareness. Na sabi ko nga sa mga biktima ko minsan, pag nabiktima po kayo, wag po kayong mahiyang ikwento ito. Para makatulong tayo sa iba na hindi na sila mabibiktima pa muli. Para kahit pa paano makatulong. So katulad po niyo sa media, talaga namang lagi-lagi rin tayo nag-inform. Pero hindi enough because the population is 100 million. Makabiktima lang yan ng 1,000 kada araw. Napakalaki pong kawalan doon sa mga tao na yun. So kailangan po talaga natin is massive awareness and then educating our younger generation. And then also yung mga may edad na hindi pa naman sila gaanong involved on the technology. Kahit naman po paano, talagang pwede pong maiwasan at bababa po ang krimen sa online crimes. And Colonel, doon po sa mga nabiktima, paano po ba sila makakahingi po ng tulong sa PNP Anti-Cybercrime Group? Ano po ang proseso? Ang oras na nabiktima po sila, sana ang lagi lang po namin hinihiling ay i-report po nila ito. Kahit for records purposes lang. So, pwede po sila magpunta sa police station to record or to report any cybercrime incident. Ay tatanggapin po ng local police because we are capacitating our local police to investigate cybercrime cases also. So, wag po nilang sasabihin na bala yung ACG, no? You can report that to the nearest police station. And the police station, kung hindi po nila kaya, they will inform the ACG. Alright, marami pong salamat sa inyong oras. Colonel J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Magandang tanghali po.